Naranasan mo na bang manahimik kapag may kumausap sa'yo nang may paghamak para lang hindi na lumala pa ang sitwasyon? Ngumiti ka na ba sa labas kahit sa loob mo ay pakiramdam mong may nabasag? Hindi ka mahina dahil naramdaman mo yan. Hindi ka baliw dahil gusto mo ng respeto. Ang totoo, pagod ka lang. Pagod ka sa kakapaliwanag sa mga taong ayaw makinig. Pagod kang subukang makuha ang loob ng mga taong hindi ka naman pinahahalagahan. Sawang-sawa ka na ring ipagtanggol ang sarili mo sa mga taong ang tanging layunin ay husgahan ka. At oo, maaring hindi mo sinasabi, pero alam mong hindi mo na kaya. Nasa hangganan ka na, pero tandaan mo, may oras ka pa. Ang video na ito ay para sa'yo. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang paghihiganti o pakikipagtalo. Pag-uusapan natin ang isang bagay na mas malalim, mas matapang, ang disiplina sa sarili, respeto sa sariling pagkatao, at kalayaang emosyonal. Sapagkat wala nang mas makapangyarihan pa sa isang taong marunong manatiling payapa kahit na sinusubukan siyang guluhin ng iba. Gamit ang karunungang stoiko ni Marcus Aurelius, Seneca at Epicteto, ituturo ko sa iyo ang 6 na praktikal at malalim na paraan upang harapin ang mga taong hindi rumerespeto sa iyo, nang hindi nawawala ang iyong katahimikan, balanse at dignidad. Maghanda ka, hindi para gumanti ng galit, kundi para tumugon ng may kapangyarihan, may kontrol at may katalinuhang emosyonal. Dahil ang tunay na respeto ay hindi hinihingi, ito'y isinasabuhay. Kapag tumigil tayong mamalimos ng respeto mula sa labas, saka lang natin ito maitatatag sa ating kalooban. At mula roon, isinisilang ang tunay na kapangyarihan. Kung minsan mo nang naramdaman na hindi pinansin ang iyong boses, binawasan ang iyong presensya, o nilapastangan ang iyong dignidad, ito na ang sandali mo. Ngayon, maaari mong bawiin ang iyong lugar, hindi sa pamamagitan ng sigawan, away o paghingi ng pahintulot, kundi mula sa katahimikan, ngunit may lakas, mula sa kalmado, ngunit may linaw. Isulat sa mga komento, hindi ko kailangang sumigaw para patunayan ang aking halaga. Isa akong stoiko. Gawin mong ito ang iyong stoikong pahayag. Isang tahimik na deklarasyon, ngunit puno ng kapangyarihan. Sapagkat ang taong natutong igalang ang sarili sa katahimikan ay hindi na kailanman mangangailangan ng respeto mula sa iba. Aral 1. Ang emosyonal na kontrol ay ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan. Ang apoy na mas malakas ang liwanag ay hindi maingay. Ito'y basta nagbibigay liwanag. Naranasan mo na yan, hindi ba? Yung biglang kirot sa dibdib kapag may nagsalita sa iyo ng may halong paghamak. Yung mapanliit na tingin na para bang binabawasan ang halaga mo. Yung pang-aalas ka na tinakpan sa anyo ng biro. Tumitigas ang katawan mo, bumibilis ang paghinga, at parang sumisigaw ang loob mo na gumanti. Isang sigaw, isang sumbat, isang salitang matalim para maibalik ang dignidad mo. Pero doon mismo, sa mismong sandaling iyon, maraming tao ang natatalo. Isipin mong isa kang malalim at payapang lawa. May bumato ng bato at nagdulot ng alon. Pero ang mga along iyon ay hindi binabago ang iyong esensya. Hindi ka naging putik. Gumalaw lang ang ibabaw. Ganyan gumagana ang pang-uudyok. Ang taong bumabato ng bato ay hindi naghahangad ng kapayapaan mo. Gusto niyang makita kang magalit, magwala, mawala ng kontrol. Sapagkat kapag nag-react ka ng padalos-dalos, hindi ka nalawa. Ikaw na ang tubig na tumilamsik kung saan-saan. Lahat tayo ay pamilyar sa eksenang ito sa araw-araw. May biglang sumingit sa trapiko at sinigawan ka. May isang tao sa trabaho ang paulit-ulit na kinukwestiyon ang iyong pagsusumikap sa harap ng iba. Isang kamag-anak ang patuloy sa pagbitiw ng mga pasibo-agresibong komento. At ikaw, na pilit pinapanatili ang katahimikan, ay nilulunok na lamang ang iyong mga salita. Ngunit sa kaloob-looban mo,
Kumukulo ang galit, ang pagkadismaya, ang matinding pagnanais na magtakda ng malinaw na hangganan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagpipigil mo ay hindi kahinaan, kundi karunungan sa pagkilos? Isinulat ito ni Marco Aurelio ng simple ngunit matalim. Ang taong nagagalit sa mga bagay na panlabas ay ibinibigay ang kapangyarihan sa iba upang siya ay kontrolin. At ano ba ang kahulugan ng makontrol? Ito'y ang maging alipin ng sarili mong damdamin. Ito'y ang hayaan na kontrolin ka ng isang estranghero gamit lamang ang isang kilos. Ito'y ang isuko sa iba ang kapangyarihang kontrolin ang iyong isipan, ang iyong emosyon, ang buong araw mo. Talaga bang hahayaan mong mangyari ito? Ang emosyonal na kontrol ay hindi panunupil. Ito'y paghinto. Ito'y pagbibigay ng puwang sa pagitan ng kilos ng iba at ng magiging tugon mo. Ito'y ang paghinga at pagpapaalala sa sarili. Hindi ko kailangang mag-react. Mayroon akong pagpipilian. Dahil sa mismong segundo ng katahimikan bago ka tumugon, doon nagsisimula ang tunay mong kalayaan. At kapag pinili mong tumugon ng hindi sumisigaw, ng hindi ibinababa ang sarili, ng hindi binabasag ang kalooban mo, nasa ibabaw ka na ng pag-atake. Hindi ito tungkol sa paglimot o pagtanggi sa nararamdaman. Oo, nakakaramdam ka ng galit, pagkabigo, kalungkutan. Siyempre, tao ka. Ngunit tinuturo ng stoicismo na ang isang emosyon ay hindi kailangang maging automatikong aksyon. Hindi mo kailangang tumbasan ng apoy ang apoy. Maaari kang tumugon gamit ang tubig o higit pa roon gamit ang presensya. Ang kontrol sa emosyon ay hindi pagiging bato na walang pakiramdam. Ito'y ang hindi pagpapadala sa bagyong walang direksyon. Ito'y ang pagsasabi, ngayon ako ang pipili. Ngayon, hindi ko ibababa ang sarili ko. Ngayon, hindi ko lalaruin ang laro nila. Kapag pinili mong huwag agad mag-react, hindi ka natatalo. Ang totoo, may mas mahalaga kang naipapanalo. Ang iyong kapayapaan, ang iyong dignidad, ang iyong enerhiya. Pinoprotektahan mo ang iyong layunin, ang mga metiin mo, at ang iyong emosyonal na katatagan. Inuuna mo ang sarili mong buhay higit sa ingay na pilit ipinapasa sa iyo ng iba. At ang tahimik na kilos na iyon, halos hindi napapansin ng mundo, ay isang rebolusyong panloob. Isa itong ugali ng disiplina sa sarili, pagpapalakas ng tiwala sa sarili, at paghubog ng katatagang kakayanin kahit ang pinakamalupit na unos. Kaya sa susunod na may sumubok mangudyok sa iyo, tandaan mo ito. Hindi lahat ng nakakapagpagalit ay karapat-dapat sagutin. Hindi lahat ng sumisigaw sa iyo ay dapat mong sabayan. At hindi lahat ng nananakit ay dapat mong hayaan saktan ka. Ang tunay na respeto ay hindi hinihingi. Ito'y ibinubuga. At ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipakita sa sigaw, kundi sa katahimikan. Ang katahimikang nagmumula sa taong alam na hindi na niya kailangang manalo. Dahil matagal na siyang panatag sa sarili. Huminga ka, huminto, pumili. Iyan ang tunay mong kapangyarihan. At sa bawat pagkakataong ginagamit mo ito, unti-unti mong binabawi ang isang bagay na hindi na kailanman maaagaw ng iba. Ang iyong panloob na kapangyarihan, ang iyong sentro, ang iyong kalayaan. Leksyon 2, ang tahimik na pagtingin. Hindi mo kailangang sumigaw para igalang ka. Minsan, ang katahimikan ay ang pinakamalakas na sigaw ng kaluluwa. May mga sandaling pakiramdam mo'y nasabi mo na ang lahat. Sinubukan mo nang ipaliwanag ang panig mo, bigyang katwiran ang mga hakbang mo, at patahimikin ang tensyon sa pamamagitan ng mga salita. Pero walang nagbago. Patuloy pa rin ang kabilang panig sa pag-push, sa pang-uuyam, sa pagbaliwala sa iyo. Tinitingnan kanila parang hinihintay ang pagbagsak mo, at doon mo napagtanto, hindi sa maraming salita mo muling makakamit ang dignidad mo, kundi sa kakaunti. Isipin mo ang isang bundok sa gitna ng bagyo. Binabayo ito ng hangin,
Pinapalo ng ulan, tinatamaan ng kidlat na nagpapaliwanag sa kanyang anyo. Ngunit hindi ito gumagalaw, hindi ito tumutugon, hindi ito tumatakbo, at hindi nito kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang presensya pa lang nito ay nakakapagdulot ng respeto. Ganyan ka rin dapat sa harap ng paghamak o panguuyam, isang presensyang payapa at di matinag na sa isang tingin pa lamang ay nasasabi na ang lahat kahit walang salita. Isipin mo, ang isang karaniwang eksena, nasa kalagitnaan ka ng pag-uusap, tapos may nagsabi ng isang kritikang binalot sa anyo ng payo o ng panlalait na itinago sa tawanan. Hinahanap nila ang iyong reaksyon. Gusto nilang masaktan ka, gustong ipagtanggol mo ang sarili mo, gusto nilang mahulog ka sa kanilang laro ng emosyon. Ngunit hindi ka sumasali, tinitigan mo lang sila. Kalma, matatag, walang galit, walang takot, at ang simpleng kilos na iyon, ang tahimik mong tingin, ang bumabasag sa kanila. Dahil wala silang nakuha, walang reaksyon, walang gatong sa apoy na gusto sana nilang sindihan. Ipinahayag ito ni Epikteto ng malinaw. Huwag mong gantihan ang insulto ng isa pang insulto. Ipakita mo lang na hindi ka tinamaan. At paano mo ipinapakita yon? Hindi sa kayabangan, kundi sa presensya, sa isang matang walang bahid ng galit, ngunit buo ang paninindigan. Isang tingin na hindi umiiwas, pero hindi rin sumusuko. Isang tingin na nagsasabing, hindi mo ako kayang paliitin gamit ang mga salita mo, dahil matagal na akong hindi naghahanap ng pagpapatunay mula sa mga taong walang kakayahang magbigay nito. Sa tinging yon makikita ang iyong emosyonal na disiplina, ang muling pagtayo ng iyong kumpiyansa sa sarili, ang iyong pasya na huwag nang mag-aksaya ng lakas sa mga taong hindi na karapat-dapat. Hindi ito pagiging manhid, kundi pagiging ganap, na hinog at matalino. Karunungan itong nagmumula sa pagkaalam na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong sumusugat mula sa sarili nilang kawalan ng seguridad. Ang tahimik na tingin ay hindi isang walang saysay na kilos. Ito ay isang pahayag ng layunin. Humihiwalay ka sa siklo ng padalos-dalos na reaksyon at inaangkin mo ang kontrol sa eksena. Sinasabi mo, alam ko kung sino ako. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko sa harap ng taong walang kakayahang kumilala sa tunay na halaga ko. At ang simpleng kilos na yon, nakakagulat. Dahil ang totoo, ang layunin ng taong nanguudyok ay hindi para manalo sa argumento, kundi para magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. At kapag hindi ka nagpadala, hindi ka nagpaliwanag, at hindi ka nahila sa gulo nila, nawawala ang kapangyarihang iyon. Tulad ng sinabi sa Taoismo ni Lao Tse, ang matalinong tao ay hindi nakikipaglaban, kaya't wala ring makakatalo sa kanya. Kaya ang katahimikan mo ay hindi pagsuko, ito ay tagumpay. Isa itong sining ng pagtatayo ng hangganan ng hindi nananakit. Isa itong paglalapat ng resilyensyang emosyonal sa pinakapuro nitong anyo. Sapagkat habang mas malalim ang iyong kapayapaan, mas hindi ka naapektuhan ng mabababaw na alon ng iba. At habang mas kilala mo ang sarili mong halaga, mas hindi mo kailangang isigaw ito. Sa susunod na may lumapastangan sa iyo, huwag kang sumagot ng sigaw. Huwag mo silang patulan ng paliwanag. Tumingin ka lang sa mata nila. Kalma, walang galit, walang takot, walang kailangan pang sabihin. Dahil sa mismong tinging iyon, pinatutunayan mo ang pinakamahalagang bagay. Ang enerhiya mo ay iyo at hindi ito ibinibigay sa mababaw na gulo ng iba. At tandaan mo ito, hindi lahat ng atake ay karapat-dapat tugunan. Hindi lahat ng kawalan ng respeto ay dapat mong suklian ng pagbaba sa sarili. At hindi lahat ng laban ay kailangang salitain. May mga tagumpay na nakakamit sa simpleng pagtitig at pananatiling nakatayo.
Leksyon 3. Ang katahimikan bilang hadlang ng kapayapaan sa harap ng alitan. Sa isang mundong palaging sumisigaw, ang taong pinipiling manahimik ay nagiging isang palaisipan. Ngayon, lahat ay tila nagtutulak sa iyo upang mag-react. Mga social media, mga pagtatalo sa pamilya, tensyon sa trabaho, lahat ay gustong makuha ang atensyon mo, ang enerhiya mo, ang galit mo. At ikaw, pagod na uuwi sa pagbibigay ng pinakamahalagang mayroon ka, ang iyong panloob na kapayapaan. Pero paano kung matutunan mong manahimik ng hindi sumusuko? Kung maunawaan mong ang hindi pagtugon ay hindi kahinaan, ito ay kalayaan? Isipin mo ang isang pader na gawa sa hangin. Hindi ito nakikita, hindi nananakit, hindi umaatake, pero wala ni isa ang makakatawid. Ganyan ang maayos at tamang paggamit ng katahimikan, isang invisible na pader na pumuprotekta sa iyo mula sa lason ng iba, nang hindi ka nadadamay sa lason na iyon. Sapagkat ang katahimikan ay hindi kakulangan ng lakas. Ito ang pinakapino nitong anyo. Hindi ka umiiwas sa laban. Tinatapos mo ito bago ka pa madala sa gulo. Isipin mo ang ganitong sandali. May nang-uudyok sa iyo. May mga salitang matalim, may sarkasmo, may panlalait na tinakpan ng ngiti. Inaasahan nilang sumabog ka, pumatol, magpaliwanag, o mahulog sa kanilang emosyonal na bitag. Pero huminga ka lang. Tinitigan mo sila at pinili mong manahimik, hindi dahil sa panggigigil kundi dahil gising ka na. Naunawaan mong hindi lahat ay karapat-dapat sagutin, na hindi lahat ng sumisigaw ay dapat mong sagutin ng tinig, na ang iyong enerhiya ay hindi palaging ibinibigay. Ipinahayag ito ni Epikteto nang malinaw sa kanyang pilosopiyang stoiko. Ininsulto ka. Problema yon ng taong nagsabi. Ikaw ang magpapasya kung tatanggapin mo ito. At nandoon ang punto, kapag tumugon ka, tinanggap mo ang batong ibinato sa iyo. Kapag tumahimik ka, ibinalik mo ito sa pinanggalingan. Ang katahimikan ay parang salaan. Hindi nito hinahayaang sumiksik sa iyo ang basura ng iba. Isa itong hindi salamat na hindi kailangang bigkasin. Isa itong paglayo na hindi nangangahulugang natalo ka. Isa itong patotoo na hawak mo pa rin ang sarili mong kapangyarihan. Ayon sa praktikal na psikolohiya, ang maayos na paggamit ng katahimikan ay nakababawas ng anxiety, sumisira sa cycle ng conflict, at pinoprotektahan ang mental habits mo. Kapag hindi ka agad nagre-react, pinapalakas mo ang iyong emosyonal na tibay at disiplina sa sarili. Dahil kapag hindi ka napadala sa tukso ng pagpaliwanag o pagtatanggol sa sarili sa harap ng hindi rumerespeto sa iyo, ina-affirm mo ang sarili mo. Parang sinasabi mo, hindi nakasalalay ang kumpiyansa ko sa kung paano mo ako nauunawaan. Tinuturo rin ito ng Budismo. Ang taong may kontrol sa kanyang salita ay may kontrol sa kanyang isip, at pinupuno ito ng Taoismo. Ang matalinong tao ay parang tubig, hindi nakikipagtagisan, hindi nakikipagbanggaan, basta siya ay dumadaloy at iniiwasan ang madumi. Ang pagpili ng katahimikan ay hindi nangangahulugang pinapabayaan mo ang lahat. Ito'y pagkilala kung alin ang karapat-dapat sa tinig mo at alin ang hindi. Sapagkat hindi lahat ng sigalot ay dapat mong akuin at hindi lahat ng labanan ay karapat-dapat sa enerhiya mo. Kaya't ang katahimikan ay nagiging isang nakasanayang lakas, isang emosyonal na panangga laban sa mga bagay na hindi nakakatulong, at isang tulay pabalik sa sarili sa mga panahong parang hinihila ka ng mundo palayo. At ang pinakamagandang bahagi nito, sa katahimikang ito, hindi ka tumatakbo palayo, bumabalik ka sa sarili mo, sa sentro mo, sa layunin mo. Kaya sa susunod na may pilit na humihila sa iyo sa putik ng emosyonal na kaguluhan, tandaan mo ito. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Hindi mo tinatalo ang isang argumento, panalo ka sa kapayapaan. At hindi mo tinatakasan ang laban, pinipili mo lang
Huwag buksan ang pinto sa kaguluhan. Gawin mong kanlungan ang iyong katahimikan, ang iyong hangganan, ang iyong tahimik, ngunit makapangyarihang pahayag ng lakas. Dahil minsan, ang pananahimik ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. At ang taong natutong manahimik sa gitna ng gulo ay nasabi na ang pinakamahalaga, ako ang may kontrol dito. Dito nagtatapos ang kapangyarihan mo. Leksyon 4. Hindi mo kailangan ng pahintulot para mabuhay ayon sa gusto mo. May uri ng pagkapagod na hindi agad natin napapansin, pero unti-unting inuubos ang ating lakas, ang patuloy na pagpapaliwanag ng buhay natin sa iba. Ang pagbibigay ng dahilan sa bawat desisyon, sa bawat pangarap, sa bawat pananahimik. Ipinaliwanag mo kung bakit mo iniwan ng isang tao, kung bakit hindi ka sumama, kung bakit pinili mo ang landas na yon, ang routine na yan, ang paraan mong paghilom. At sa huli, matapos mong ipaliwanag ang lahat, may kapayapaan ka ba? O lalo ka lang napuno ng pagdududa? Isipin mo ito, parang may dala kang maleta na puno ng mapa. At sa tuwing may magtatanong sa iyo kung bakit ka patungong Hilaga, bubuksan mo ang maleta, hahanap ng mapa, at ipapaliwanag ang ruta mo. Pero hindi sila nakikinig ng buong puso. Naghihintay lang sila ng pagkakataong itama ka, na dapat timog ang tinatahak mo o mas mabuting tumigil ka na lang. Bawat paliwanag ay pabigat. Bawat mapang binubuksan ay bagong insekuridad. Hanggang sa isang araw, mapagtatanto mong wala nang ibang dapat gumagabay sa kompas mo kundi ikaw. Nasa isang pagtitipon ka ng pamilya at may nagsalita, may halong pagpuna na ang laki na raw ng pinagbago mo. Na dati, mas bukas ka, mas madaling kausap, mas palakaibigan, o marahil sa trabaho, may mga kasamahan kang nagtataka o nagagalit dahil hindi ka na sumasali sa mga usapang walang saysay. Maging ang mga kaibigan mo, tila may tampo dahil hindi ka na kagaya ng dati. Hindi ka na palaging naroon, hindi ka na sumasabay. Ngunit ang hindi nila nakikita ay ang sakripisyo, ang lalim ng proseso, at ang sakit na dinaanan mo para marating ang pagbabagong ito. Hindi nila alam na sa likod ng bagong ikaw ay may mga gabing nilamon ka ng matinding pag-aalala, taon ng emosyonal na pagdurusa, mga laban sa katamaran, unti-unting hakbang tungo sa pagmamahal sa sarili, at ang mabigat na desisyong magsimulang maghilom, isang desisyong paulit-ulit mong pinili sa gitna ng pagdududa at panghuhusga. Sinabi ni Seneca ng buong tumpak at tapang, mas mahalaga kung ano ang iniisip mo tungkol sa sarili mo kaysa sa iniisip ng iba tungkol sa iyo. At kapag niyakap mo ito, mauunawaan mong ang labis na pagpapaliwanag sa lahat ng ginagawa mo ay madalas tanda ng pagnanais mong makuha ang pahintulot ng iba. Lalo na kung hindi mo pagganap na pinaniniwalaan ang sarili mong desisyon. Ngunit kung ikaw mismo ay naninindigan at may tiwala sa sarili mo, kung alam mo kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo, bakit mo pa kailangang ipaliwanag ang lahat, ayon sa praktikal na psikolohiya at personal na pag-unlad, may pangalan ng ganitong ugali: emosyonal na pagdepende sa panlabas na pag-apruba. At habang nakatali ka sa opinyon ng iba, mananatiling marupok ang mga layunin mo. Madudurog ng isang puna ang mga bagong ugaling pinaghirapan mong buuin. Ang layunin mo sa buhay ay malalanta sa tuwing may taong hindi ito nauunawaan o tinatanggap. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan mong sabihing, hindi ko kailangan ang pagsang-ayon mo. Ang kailangan ko ay maging totoo sa sarili ko. Sa pilosopiyang Taoismo, sinabi ni Lao Tse, ang nakakakilala sa sarili ay matalino. Ang tumatanggap sa sarili ay hindi matitinag. At sa pagtanggap mo sa sarili mong landas, kahit hindi ito maintindihan ng iba, naroon ang pinakabuod ng paggalang sa sarili. Sapagkat hindi lahat ay karapat-dapat makapasok
sa loob ng iyong mundo. Hindi lahat ay may sapat na lalim ng pangunawa para yakapin ang iyong pagbabagong personal. At hindi lahat ay kailangang umintindi para ikaw ay makapagpatuloy. Dahil sa kaibuturan ng pagkatao mo ay may kompas, isang panloob na tinig na mas matalino kaysa sa anumang opinyon sa labas. At kung pipiliin mong sundin ang kompas na iyon, kahit natatakot ka, pinipili mong mabuhay ng may katapatan sa sarili at hindi mula sa paghahanap ng pag-apruba ng iba. Madalas, ang mga sugat na pinakamasakit ay hindi galing sa mga kaaway. Galing ito sa mga taong tinatawag mong kaibigan, pamilya o kasintahan. Sa mga taong habang may ngiti sa labi ay bumibitaw ng mga salitang masakit. Sa mga gumagamit ng sarkasmo bilang maskara, ng panghahamak bilang gawi at ng paghusga bilang paraan ng koneksyon. At ikaw, dahil sa nakasanayan, dahil sa takot, o dahil sa maling pakahulugan ng katapatan, ay nananatili. Pinapayagan mo sila, tinitiis mo, kinakaya mo, hanggang sa isang araw, mararamdaman mong wala ka ng kayang itaya. Isipin mong ang buhay mo ay parang isang bahay. Ikaw ang may-ari ng bahay na iyon. Ikaw ang tagapagbantay ng kapayapaan nito, ng liwanag at katahimikan. Pero paminsan-minsan binubuksan mo ang pinto sa mga taong pumapasok nang hindi man lang nag-abalang tanggalin ang putik sa kanilang sapatos. Pinapaso nila ang sahig, pinupuna ang ayos ng mga gamit, pinapatigil ang musika, pinapalitan ang mga larawan, at ikaw, sa halip na palayasin sila, ikaw pa mismo ang naglilinis sa kalat na iniwan nila. Hanggang sa mapagtanto mong, simula pa lang, hawak mo naman talaga ang susi. Ikaw ang may karapatang isara ang pinto. Laganap ito sa pang-araw-araw nating buhay. Isang kaibigang laging may komentong kunwari, nag-aalala, pero sa totoo'y nakakasakit. Isang kamag-anak na laging kinukumpara ka sa iba tuwing may pagkakataon. Isang katrabaho na lumalapit lang para manira ng iba. At ramdam mo yon. Sa tuwing makakasama mo sila, nauubos ka. Naiiwan kang punong-puno ng kaba, pagod, at mababa ang tingin sa sarili. Pero pagkatapos mong maramdaman ang lahat ng ito, napapaisip ka pa rin, ako ba ang may problema? Ako ba'y masyado lang maramdamin? Hindi, hindi ka maramdamin. Ang totoo, nagigising ka na. Ginigising ka ng damdamin mong matagal mong tinulak sa ilalim. Sinabi ito ni Marco Aurelio ng buong tapang. Ang katahimikan ay nasa mga taong namumuhay kasama ng mga taong mabuti sa kanila o sa piling ng sarili. Hindi ito pag-iisa sa kalungkutan, kundi pagpili ng may kamalayan. Hindi ito pagputol ng ugnayan dahil lang sa emosyon, kundi malinaw na pagtatanong, ang taong ito ba ay nagpapalakas sa akin o nagpapahina? Ako ba'y itinutulak niyang lumago o binabatak pa atras? Ginigalang ba niya ang mga hangganan ko o nilalabag niya ito sa ilalim ng mga palusot? Sa pananaw ng psikolohiya at ng pilosopiyang stoiko, ito ang tinatawag na emosyonal na kalinisan. Ang kakayahang piliin kung sino ang karapat-dapat bigyan ng iyong oras, kwento, at enerhiya. Sapagkat sa bawat pagkakataong pinapayagan mong may lumabag sa iyong mga hangganan nang walang resulta o pagkilos, tinuturuan mo silang gawin ito muli at tinuturuan mong sarili mo na ang kapayapaan mo ay pwedeng ipagpalit. Ang pagpili ng distansya ay hindi isang parusa. Ito ay linaw ng isip. Isa itong pagbabalik sa pananaw na nawala sa sobrang kapit. Isa itong pahintulot para makalanghap ka ng hangin nang hindi kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang. Dahil ang pagprotekta sa sarili mong katahimikan ay hindi pagiging makasarili. Isa itong uri ng emosyonal na kaligtasan. At kung may magsabing ikaw ay naging malamig dahil natuto ka ng magtakda ng hangganan, alalahanin mo ito. Ang pagiging malamig ay hindi nangangahulugang tumahimik ka. Ang pagiging malamig ay hindi ang pananahimik. Ang tunay na lamig
ay ang manatili sa isang lugar kung saan unti-unti kang nalalanta. Ikaw ang pumipili kung ikaw ay uusbong o malalanta at walang sino man ang may karapatang kontrolin ang desisyong iyon bukod sa'yo. Kaya gawin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Lumayo ka sa mga taong hindi nirerespeto ang iyong tunay na pagkatao. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong nagbibigay sigla, hindi yung nagpapababa sa'yo. At kung masakit man, hayaang masaktan ka minsan lang, basta't palayain ka nito habang buhay. Sapagkat sa katahimikan ng distansya, kadalasang nagsisimula ang tunay na kapayapaan. At sa kapayapaang iyon, bumabalik ka sa sarili mong sentro. Leksyon 6. Maglakad ng taas noo. May mga tahimik na paraan ng paglaban na hindi kailangan ng ingay, ngunit may kapangyarihang baguhin ang buhay. Isa na rito ang paglalakad ng taas noo, kahit pa pakiramdam mo'y durug-durug ka sa loob. Dahil ang mundo, lalo na ang mga taong hindi ka nirerespeto, ay inaasahang makikita kang lupaypay, kulang sa tiwala at humihingi ng paumanhin dahil ikaw ay totoo. Pero sa sandaling iangat mo ang iyong tingin, ituwid ang likod at lumakad ng may dignidad, may nagbabago. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo rin. Isipin mo ang isang punong kahoy sa gitna ng isang unos. Binabayo ito ng hangin, binubugbog ng ulan, at nababale ang mga sanga. Ngunit ang puno ay nananatiling tuwid, nakaangat sa langit. Hindi ito kayabangan, ito'y likas na katatagan. Alam ng puno na kapag yumuko ito ng tuluyan, mahihirapan na itong bumangon muli. Ganyan ka rin. Kapag pinili mong manatiling matatag sa gitna ng panghuhusga, panlilibak o pananahimik ng iba, pinangangalagaan mo ang iyong dignidad. Tahimik mong ipinapaabot ang mensaheng, narito pa rin ako at ako pa rin ito. Madaling makaugnay dito. Lumabas ka mula sa isang pag-uusap kung saan may nagtangkang maliitin kagamit ang mga payo na puno ng pangungutya. Inaasahan nilang yuyuko ka, hihingi ng tawad o magtatago sa sarili mong mundo. Pero kahit nanginginig ang iyong damdamin, pinili mong huwag sumagot. Tumayo ka, huminga, at lumakad ng taas noo. Hindi bilang isang taong tumatakas, kundi bilang isang taong hindi na kailangang manatili sa isang lugar kung saan hindi siya pinapahalagahan. Isinulat ni Marcus Aurelius, haligi ng Stoicismo. Ang dignidad ay ang paggawa ng tama, hindi ang pagkilalang ginawa mo ito. Ibig sabihin, ang halaga mo ay hindi nakasalalay sa papuri, sa pagsang-ayon o sa pagkilala ng iba. Ang halaga mo ay nasa loob mo na. At kapag namuhay ka mula sa paniniwalang ito, ang respeto mong naipapakita ay hindi kailangang isigaw. Ang iyong tindig, katahimikan at malinaw na tingin, iyon na ang nagsasalita para sa iyo. Ayon sa psychology of the body, ang kilos ng katawan ay refleksyon ng damdamin. Pero totoo rin ang kabaligtaran. Kapag binago mo ang postura mo, kung lalakad kang tuwid, itataas ang ulo kahit natatakot ka, unti-unting naniniwala ang isip mo na ikaw ay malakas, may kakayahan, at karapat-dapat. Itinuturo rin ito ng Budismo. Ang bulaklak ay hindi humihingi ng tawad sa kanyang pag-usbong. Sumisibol lang siya. Ganoon ka rin dapat. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa paglago mo, sa paghilom, sa pagiging iba o sa pagpili ng katahimikan. Ang paglalakad ng taas noo ay isang espiritual na kilos, isang pagsasanay ng pagmamahal sa sarili. Isa itong paalala na hindi mo kailangan ng pahintulot para umiral. Sa mundong sinasanay tayong humingi ng tawad sa pagiging totoo, ang manatiling tuwid ay isang anyo ng revolusyon. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang magpaliwanag. Sapat nang ipagpatuloy mo ang iyong lakad. May bukas na dibdib, malinaw na mata at matatag na hakbang. Sapagkat sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag yumuko, pinapagaling mo ang isang matandang sugat, isang bulong,
mula sa nakaraan na nagsasabing hindi ka sapat, hindi ka karapat-dapat, kailangan mong magbago para mahalin. Ngunit hindi na ngayon. Ang paglalakad ng taas noo ay marahil ang pinakatahimik, ngunit pinakamakapangyarihang paraan ng pagsasabing, bumalik na ako sa sarili ko. Kaya kahit manginig ka sa loob, lumakad ka pa rin. Hindi mahalaga kung ang kasaysayan mo'y puno ng sugat, kabiguan o pagdududa. Itaas mo ang iyong ulo, hindi sa kayabangan, kundi bilang respeto sa lahat ng pinagdaanan mong kinaya mo. Ang tunay na respeto ay hindi hinihingi, ito'y pinangangalagaan mula sa loob. At ang taong nabubuhay, ayon sa mga prinsipyo ng stoicismo, ay natututo na hindi kailangang sumigaw upang marinig, ni kailangang magpaliwanag upang maging malaya. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gawin para sa sarili mong mental at emosyonal na kalusugan ay piliin ang katahimikan, iguhit ang distansya at lumakad ng taas noo. Ang pagninilay na ito ay hindi lang tungkol sa pagharap sa mga taong hindi marunong rumespeto. Ito'y tungkol sa paglinang ng disiplina sa emosyon, pagbubuo ng kumpiyansa sa sarili mula sa ugat, pagpili ng mga ugnayang nagbibigay halaga at pagbitaw sa mga hindi nakaayon ng layunin ng iyong kaluluwa. Ang maglakad ng may dignidad, manahimik sa harap ng pangungutya at itigil ang pagpapaliwanag sa mga taong hindi nararapat. Hindi ito kahinaan. Ito ay katatagan. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magtakda ng hangganan mula sa pagmamahal sa sarili, hindi mula sa galit. At sinumang nakauunawa ng katotohanan ito ay nakagawa na ng malaking hakbang tungo sa personal na paglaya at emosyonal na kapayapaan. Kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, isulat sa mga komento. Hindi ko kailangang sumigaw para ipakita ang aking halaga. Ako ay isang stoic. Sapagkat ang simpleng pahayag na ito ay isang makapangyarihang paninindigan mula sa isang tao na ayaw ng mabuhay sa reaksyon, kundi nais bumuo ng buhay mula sa katahimikan, respeto at disiplina sa emosyon.